Alam mo ba, bawat buhangin sa ating mga dalampasigan at bawat alon ng dagat ay parte ng ating pagkatao bilang Pilipino? Pero, paano kung unti-unti itong inaangkin ng iba? Paano kung ang dagat ng pinagkukunan ng kabuhayan ng ating mga kababayan ay unti-unti nang nawawala sa ating kamay? Ako nga pala si Johnston B. Conhead, at sa video na to, pag-uusapan natin ang suliraning teritorial ng Pilipinas kung bakit mahalagang ipaglaban natin ang lupang at karagatan sa ating dalagahan. Kaya, tara na! Sa pinakamatinding isyu ngayon ay ang tungkol sa West Philippine Sea. Alam naman natin na matagal nang may tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa pag-aangkin nila sa ilang parte ng ating karagatan. Hindi lang basta dagat yan. Andiyan ang yamang dagat, tamis, at natural gas na pwedeng makatulong sa ekonomiya ng bansa. Pero, higit sa lahat, kabuhayan yan ng ating mga isda. Marami sa kanila ang hindi na makalaot ng maayos dahil may mga banyagang barko na humaharang o nagbabantay. Noong 2016, nanalo tayo sa kaso sa The Hague. Pinaboran tayo at sinabing walang legal na basihan ang inaangkin ng China. Pero kahit ganon, patuloy pa rin silang nagtatayo ng mga istruktura sa loob ng ating teritoryo. Nakalulungkot pero totoo. Minsan, pakiramdam natin, maliit tayong bansa laban sa isang higante. Pero tandaan, hindi kailangan maging malaki para maging matatag. Ang mahalaga, alam natin kung ano ang atin at handa tayong ipaglaban yon sa tamang paraan. Para sa akin, ang pagtanggol sa ating teritoryo ay hindi lang trabaho ng mga sundalo o ng gobyerno. Trabaho natin lahat to. Maging Pilipino na may malasakit kasi kung hindi tayo kikilos, sino pa ang kikilos para sa atin? Ang pagtatanggol sa teritoryo ay hindi lang tungkol sa lupa, dagat, kundi sa dangal, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Kaya,